Naimbag Rabi Cordillera, ito ang programa kung saan ating pinag-uusapan ang mga bagay na mahalaga para sa mga kabataan. Siak ni Clint Isvantutanes, Daytuiti, Dadad-at para Sinan-Inungan, a youth-oriented podcast of the Philippine Information Agency, Cordillera. And for this episode, I'm super excited dahil ang isang kasama natin ngayon ay from the creatives industry and mag-share siya ng kanyang stories on how his life is on sa arts and digital inemiru, ganyan. So, super excited po ako and honored to present to you si Sir Dean Cuanzo. Ayan, bago ang lahat, kumustahin natin si Sir Dean. Kumusta naman po kayo? Thank you so much for being with us today. Ayan, thank you very much din for inviting me. And sa lahat ng mga nanonood, good evening sa inyong lahat. Hello. Ayan, so recently na nga po ay nagkaroon ang Department of Tourism ng competition on Best Tourism Village. And I have learned, Kuya, na isa kayo sa, may malaki kayong role dito sa pagkapanalo ng Shilan Tourism. Can you give us a story kung paano po nyo ginawa itong Tourism Village video ng Shilan? Okay. Medyo naging involved tayo dun sa pagpili kung bakit napili yung Shilan sa tourism area, kasi maganda yung naipakita natin sa video. Isa kasing factor niyan is pagdating sa competition, iba yung tinatawag natin na visuals for competition at iba naman yung tinatawag ko na visuals na puro whoosh lang or transitions lang or parang pakapkat lang yung mga ganun. Yes po. Iba yung competition level. So pagdating sa videos na ganun, kailangan talaga pinag-aaralan. So alam natin yung mechanics, kung ano talaga yung dapat gawin. Kaya yung video na ginawa natin, swak talaga siya according to the competition mechanics. Ganun. Ayan. So, thank you so much, sir, for that. Paano po yung process nung paggawa nyo doon sa video? Do you have to involve itong mga taga-Shilan? Paano nyo po sila nahikayat na sumali doon sa video mismo po? Okay. Yung mga sa community ng Shilan, okay naman sila. I mean, good sila, responsive silang lahat. Yun nga lang, as a director, as a filmmaker, kailangan ikaw talaga yung mag-impose ng ganito ang gagawin. Kasi coming from their end, hindi naman nila gagawin yun eh. Kumbaga, they're just waiting for someone to tell them, you do this, you do that. And if you will not tell them, wala lang. So, as a creative, kailangan ikaw mismo yung auntie, uncle, lula, kastoy ate aramidin nyo, you have to do this, you have to do that. Kasi kastoy mati aramidin nyo, ipakita tayo lang video. Ayun. So malaki din pala ang siguro character ng director na kailangan mabait ka, inclusive yung mo para mahikayat natin itong mga taga-Shilan to join doon sa video mismo. Oo, tama 'yon. Malaking factor yung kailangan people person, yes, yung filmmaker. Kasi kung yung parang style noon na kailangan, director ako eh. Yes, ay wala. Yes. Walang pupuntahan ngayon yan. Napaka-social ng tao ngayon. Sabihin pa nila, nagsungit mo dito yan eh, agahid tayo kay din. Exactly, opo. Mga ganun. Ayan, so malaki talaga ang attitude na kailangang ibigay ng ating mga directors sa creative industry. So I hope na ganun lahat ng mga directors kagaya niyo, sir, para sana participative itong mga natin. Sana, community members. Ayan, so congratulations po, sir, thank sa you. pagkapanalo nyo. And I also have heard, ang sipag nyo po, sir, ang daming ganap ni sir ngayon, lalo na daming racket. Nag-open po ang La Trinidad na kanilang Tourism Week. And si Kuya Dean, ang isa sa mga prime movers nitong tinatawag nila na La Trinidad Bridal Fair na gaganapin sa 28 and 29. Yes, ayun. So baka pwedeng i-share nyo po yun kasi I'm excited. Marami bang ikakasal na paano po yung kwento ng ating bridal fair? Okay, ayan. We decided to conduct our own bridal fair na pinamagatan nating Highland Wedding Fair. And ang papasalamat ako sa munisipyo ng La Trinidad and sa Tourism Office kasi ginawa tayong partner para dun sa event na yun. So it's
shared program by the municipality and What World for the La Trinidad Bridal Fair. Now, tinawag nating Highland kasi may konting difference pagdating sa city weddings saka mga Highland wedding or Highland wedding within a city. May konting differences siya. And yun naman yung tinitignan natin na like, okay, yung mga hindi nakapag-attend ng city wedding expo, punta kayo ng La Trinidad kasi may mga i-offer din kami na baka swak dun sa pangangailangan ninyo as Highland wedding couple. Ganun. Ayan, so parang yung activity na ito tailored fit para sa mga taga Cordillera ba, sir? Yes. Or, ayan, kasi nakita ko parang may mga promo or packages, parang ganyan. Ano po, sir? Ano po yung mga, kung mag-a-avail po itong ating mga couples sa fair na ito, ano po yung parang i-expect nila na mangyayari po? Okay, madaming nag-join coming from the different sectors like hair and makeup, photo video, gown, styling, catering, madaming nag-join. So, yung mga pupunta doon, they will expect na makakausap nila ng face-to-face yung supplier. Malay natin, baka magbigay pa ng discount kasi nandun sila. And meron tayong pakulo, actually. Meron tayong parang pa-GC or pa-raffle na pag nag-book sila, kasama sila dun sa raffle, kung saan they can win a free prenup tour. So, meron tayong ganun na na pakulo. Yung prenup tour na yan, pupunta sila sa falls, sa mga different na tourism areas ng Silan. So, pwedeng doon sila mag-prenuptial photoshoot. Ganun. So, it would be very easy po para sa ating mga mag-a-avail ng bridal fair kasi nandun na lahat. They don't need to maghanap pa ng nandun na lahat yung make-up, lahat na. So, it would be very easy po. Yes, oo. Madami silang makakausap doon. We're hoping na madaming mag-attend. So, tignan natin kung anong... Excited din kami this coming 28 and 29 kung ano yung magiging output kasi this one is our third bridal wedding fair sa La Trinidad. Okay. We started it in 2018 and then 2019 and then supposedly 2020 pero na pandemic. So after 4 years binabalik natin yung La Trinidad Highland Wedding Fair. Yeah. So nakaka-excite naman So pwede pa bang humabol ang mga couples natin kung may mga gustong humabol? Oo. Please do come. Lagi kong sinasabi mga nagpaplanong ikasal, yung mga recently engaged, yung mga ex-baak, you can come. Kasi hindi na sila baak, pwede na silang ikasal. Mga ex-baak, ganyan. Punta kayo. Everyone is invited, even yung mga nagpaplano ng birthday, anniversaries, and kasi this is an event na madaming suppliers. Hindi lang pang wedding but for events also. Ayan, so ano pa ba ang hahanapin ninyo? Nandun na lahat. And it would be easier for you na hindi nyo na kailangan gumastos pa ng for coordination and everything kasi nandun na. And we hope na maraming mag-join po dito sa ating bridal fair. Nakaka-excite. Baka pwedeng manood dun sa may mga audience ba doon? Pwede ba yung audience doon, Kuya Dean? Ang kagandahan niyan actually, hindi lang yung bridal fair ang activity. So meron din kaming activity coming from the tourism industry. Meron tayong acoustic at the park ng Saturday. So yung mga gustong makinig ng mga music, punta lang kayo sa park namin. Harap ng munisipyo, may jamming doon. Yan, makinig kayo sa mga magaling maggitara. Gabi po ba yun, Kuya, yung sa acoustic? I think 4 onwards po. Ayan. So, sa mga kasamahan ko na taga La Trinidad, very malapit lang naman sa tapat ng La Trinidad Municipal Hall. Yes. So, we hope to see you there. And don't forget sa mga single, don't forget your jacket. Kasi feeling ko malamig doon, diba? Ito yung mga couples, okay na sila Ayan. So, na-mention yung Kuya kanina, yung about sa What World Creatives Media. Is this your business? Ano po siya? Grupo nyo po, organization? Okay. Pwedeng ikwento po natin. Yung What World, I started it in 2007 as a blog. Okay. Yung era na yun, kami yung mga unang vloggers na nagtatatype lang. Kumbaga written kami dati. Ganon.
And then eventually, 2007, 2009, kinonvert ko siya as a photo and video business as freelance. So, nag-birthday lang noon. Eventually, pumunta na siya sa mainstream ng wedding and events, ganun. Hanggang ngayon, ginawa ko na siya. Fast forward, a decade after, ginawa ko na siyang parang multi-feature business. So, pwedeng photo, pwedeng video, pwedeng documentation, lahat-lahat na. Andyan na lahat. Lahat na. Kasi andyan na rin yung skill eh. Yes, so, gamitin na lang natin yung experience and skill natin for whatever purpose na visual na pwedeng gawin. Ayan, so talaga masasabi natin na si Kuya Dean ay isang member ng creatives industry kasi nasabi nga niya lahat-lahat na from video to visuals, mga ganyan. And nakita ko po actually sa post ninyo yung sa Orchard Hotel with the flowers. Baka pwedeng ikwento nyo naman yun. Part po ba yun ng What World Creatives? Iba naman yun. Part yun ng Accents and Petals. Ang dami naman. So, yung Accents and Petals kasi parang it's a company that we founded way back, more than a decade. And ang primary purpose niya is to recycle, reuse, upscale, different materials. Ang ginagawa namin, actually kahit na anong gamit natin ngayon, kaya namin gawin bulaklak. Ganun na yun. And then yung recycled na flower na yun, we can use it for decorations, for bridal flowers, anything na pwedeng magamit yung mga bulaklak natin. Of course, ang aming parang primary portfolio dito sa Baguio would be the flowers in Orchard Hotel. Those are all recycled materials. Ayun. So aside from being a creative person, environmental conscious din si Sir, kasi totoo sa dami ng mga basura ngayon, kailangan talaga nating tulungan ang ating environment para hindi siya ma-pollute. So napaka-multifaceted ng ating goal, po Kuya. So pag ng creatives and then recycling, ganyan. So hands down. Tama yun. No. Have you seen recently yung photo about the Philippines being number 1 sa... Yeah. Parang nakaka-depress. Ganun. Siyempre kami na nasa mundo ng recycling, parang how can we further help sana na walang matapon, ganyan. So, may mga projects kaming ginawa, like nung last na election. Ginawa namin after nung last day ng election, umikot kami ng latry, kinuha namin yung mga tarpaulin. And then ginawa naming petals, inassemble namin as flowers. And then, di ba may mga dyan sa session, mga every Sunday, binenta namin sa session, naubos. So sabi namin, pwede. Kaya sa next na election, nananawagan ako sa lahat ng politiko o lahat ng barangay, ipunin nyo lahat yung mga tarpaulin ninyo, kukunin ko. Ayun. Ayan, so napaka-creative, thoughtful. Ayan, so sa ating mga, kailan yung election sa May, next year? Malapit na. Malapit-lapit na din. So, kung hindi nyo makollect, baka iwan na lang din siguro sa mga and then you will be going to let's recycle kasi nakakatakot yung masyadong madaming basura. Oo nga. Solid. Po. Yes. So, creativity with responsibility sa environment. Ayan, isa sa mga pinopromote ni Kuya Dean. Kaya we hope na ang ating mga fellow creatives ay gawing ganito din ang kanilang view sa buhay para hindi nadadagdagan yung mga wastes, kasi may notion din ang ibang mga tao na mga taga-creatives ay minsan sila din ang promotor ng pollution, ganyan. And Kuya Dean here is doing change para ma-change ang perspective ng mga tao sa mga taga-creatives industry. Ayan. So speaking of the creatives industry, since parang yung business nyo nga po, sir, were you able to receive any help from our government, from the Department of Trade and Industry perhaps? Baka matulungan naman kayo. Pagdating sa government agencies, madami naman silang tulong, pero more on dun sa information side. So tinatawag ako to share yung ginagawa natin, yung experience natin, yung negosyo natin sa mga seminars, and then I share
ganito yung pwedeng gawin. So madaming ganun actually ang different government agencies. In fact, bago kami pumunta dito, galing kami ng DSWD. Oh. And I'm very thankful kasi yung mga scrap papers nila, nasa baba makikita mo ilang piles ng folders yon. Ang laman nun yung mga scrap paper. Yung, di ba yung coupon band na pinagprintan yung likod niya blanco. So yun naman, pwedeng gamitin ng mga bata na pagkoloran, pagdrawingan. Okay. So you're also doing, nagtuturo din po kayo ng mga bata ng art sa mga bata? More on meron kasi akong mga special. Okay. Okay. So magastos sila sa Ayan, magastos sila sa coupon ban. Ayan. Kaya ako'y nagmamakawa sa mga may coupon ban na bigyan nyo ako. Ayun. Ganun. So sa mga offices, ano po sir? Yes, oo. So, nag-call out ako dati. Sabi ko, yung mga government offices dyan na may mga scrap paper, instead na itapon nyo, kunin ko para may pagdrawingan yung mga bata. So may mga naman nag-respond, sabi ko, thank you. Thank you. Kasi minsan kuya, yung mga talaga ginamit nila na papel, binabasura na lang, sinusunog ganyan, and it's not helping sa environment. Tama. Ayan. So napakaganda po ng adikain na yan, kuya. And curious lang ako, kuya, have you always been creative? Baka pwedeng i-share nyo yung kabataan ninyo na pinanganak kayo na may creative, artistic hands, ganyan. Gusto ko yan, yung pang maalaala mo kaya. Maalaala mo kaya. Generation ako ng recyclers actually. Kami yung generation ng 90s boys, kung actually 80s pa actually nag-start yung talagang nagbebenta na ng newspaper, dagi aglaklako ti panagpitpido ti landok bote. Yun yung time namin, yun yung feel ng kabataan namin noon, mga elementary days namin, kasi nga wala namang cellphone nung time na yun So kung gusto mo magkaroon ng laruan, punta ka sa may mga ginagawang area kung saan pwede ka may mapulot, yun yung gawin mong laruan mo. Yun yung time na parang na-develop yung liking mo sa recycling. Ayan. Basta parang tingin ko yun yung area kung saan kami nagsimula nung elementary kami, na ang ganda nung era na yun. Kasi ang time na yun sa labas ka. Hindi ka nasa loob ng bahay. Minsan magagalit pa yung nanay mo, bakit ka nasa loob ng bahay? Lumabas ka maglaro. Oo, kasi noon is parang we are free to play, ganyan. Wala pang mga cellphones. The technology is not taking much of our lives. So ang sarap. Sabi ko sana doon tayo sa era na yun, pero kasi na-experience din namin po yung maglaro sa labas, yung ganyan. Ang ganda ng time na yun. Yun yung kwentong pang-politiko ba? Yung before, I was a shoe shine boy. Pero naabutan ko yung time na yun. I was selling newspaper sa may dating Dainty sa may session sa harap nun. Which is now yun yung Jollibee. Diba magkatabing Jollibee tsaka McDo? Yung dati maganda yung time na yun. I was selling dyan sa may cathedral. Life was good back then kasi everything was like chill sa mga bata noon, nasa labas ka. Ngayon yung mga anak natin, anak ko pala nandun sa loob ng bahay, hirap lumabas. Kakaiba. Pero yung time kasi na yun, may explore yung creativity mo. Ayan. Hanggang sa high school, anong high school? Ibang mundo naman, kakaiba. I think part of it was during our college days sa student council ng SLU. Yung exposure namin doon, that was the first exposure ko sa photography. Nung nasa student council ako noon, I was the secretary that time. Meron kaming digital camera. Pero before nag-switch ng digital camera, yung yung 24 shots tsaka 36 shots. Mabuta mo yun, yung film. Nakita ko po yun noon when I was so a kid. Pag bumili ka ng 36 shots, kailangang sulitin mo yung setup mo. Kung magpapapicture ka, dapat ganito gawin mo, post ka ng ganito kasi isang shot lang yun kasama sa 36 ng film.
Hanggang dumating yung digital camera. Pag may digicam ka nun, ako, alam mo yan, Big parang time. big time ka. Dumating yung Ericsson, 3210, 5110. Pag meron ka nun, big time ka, yaman mo. Ang ganda nung time na yun, yun yung mga early stages ng visuals. Well, eventually, from the student council, student paper, kasama na din kasi ako doon. And then, kasabayan namin yung publication na White and Blue. Oh. Nung tinayo nila, nung sila Socrates ang nandun, kami naman yung nasa student council. So that was the era dati. Yan. And then from there, nung nag-work na ako sa Manila, ganun pa rin ang function ko. Binigyan ako camera. Hanggang dire-diretso na, kahit saan ako pumunta, parang kasama ko na yung cam. So na-develop na yung skill for visual marketing. So you are also a photographer, Kuya? Yes, I am. Sa bagay na-mention yung nga kanina pala, no? Visuals and all. So, kumusta naman, Kuya, ang buhay natin na nandun sa creative industry? Mahirap po ba? Paano ba? Ay, ang dami kong say sa area na yan eh. Kasi, it's good to be creative if you can sustain to be a creative. Okay. Lagi kong sinasabi yan. Well, sometimes kasi I explain in a way na kasama yung trainings na ginagawa ko for DTI and for other government agencies. Lagi kong sinasabi, masarap maging creative if you can sustain yung likings mo on that creative sector. Otherwise, ang ginagawa mo lang is ano nang tawag natin, yung brain function na yan. We something to call that yung parang it's on the tip of my tongue. parang paano ba? Hobby lang, gano'n? Or may maalala ko yun mamaya. Sige. Every time na ginagawa natin yung pagiging creative, kung nasusustain natin, then it's okay. Pero pag hindi, kailangan maghanap tayo ng ibang areas para masustain natin yung pagiging creative. Pero kung hindi, para lang nating tinatapunan yung sarili natin ng confetti na okay, pang Facebook lang. Nagpicture ka, ang ganda ng photo mo, pinost mo online, ang daming engagement, di ba? Likes, shares, and everything. And then, ang daming comment, wow, ang ganda. And then, ang ganda ng film eh. So, parang sinasabugan mo yung sarili mo ng confetti. Di ba? But at the end of the day, may babalik ba sa'yo na pwede mo bang pagkakitaan yung likes, comments, and shares, and whatever that you felt doon sa pinost mo? Creative ka eh. Pero mabubusog ka ba? Yan. So, lagi kong sinasabi na okay lang yan. Okay maging creative. Gusto mo maging artist? Fine. Visual artist? Good. Filmmaker? Good. Or painter? Good. But can you sustain? At the end of the day, kailangan natin tignan na yung sustainability to become a creative, dapat pinag-aaralan din natin. May ibang sources ka ng income, hindi lang yun yung tinitignan mo. Ganun yung lagi kong sinasabi sa mga batang photographer. Fine, you're very good with your photography. You have these apps that can help you. Tanungin kita, will it earn you income? Or like what? Engagements lang. Sorry, I have to do this kasi nagtuturo rin kasi ako. Ganun yung thinking ko na for you to have this kind of crowd na idolizing you, just make sure na kumikita ka rin so that you can sustain whatever creativity that you're doing. Kasi mahirap din parang sinasabi kasi nila na luxurious na activity ang arts or ang creative industry. So, kailangan din nating mag-invest. Actually, oo. Kasi parang malulugi naman yung yung mga artists natin kung gawa lang sila ng gawa pero walang bumabalik para sa kanila. Tama. Camera alone is very expensive. Very expensive. And nung isang araw lang I had a lecture. Hindi naman lecture pero parang advice sa mga a group of influencers about the camera, the value of their camera and the shutter count. Parang question mark sa kanila. Ano yung value ng camera? Ano yung shutter count? Sabi ko, each camera has a maximum shutter count. So, kunyari, yung camera, ang maximum shutter count niya is 200,000.
And then the camera, the body of the camera is worth 100,000. So, just imagine, hindi ka pwedeng pumunta ng Session Road tapos panagbinga tapos nandun ka, hobbyist. No? May ID, tapos punta ko doon, pitik ka. Imagine yung shutter count na nauubos. And then, you look at the value of the camera, it's 100,000 to 200,000 shutter count. Tignan mo na yung mathematical equation. Every pitik mo, like 2 pesos. Sabi ng mga kausap ko, oo nga, no? So, anong gagawin mo ngayon? Every time na mag-shoot ka, make sure na yung isushoot mo is really a good one. Otherwise, ano ka, anak mayaman? Kung yung 100,000 na camera mo, pinag-ipunan mo, saludo ako sa'yo, pero pag may asma ka, asmama, huwag kang magmayabang sa harap ko. And then, alam mo yun, I am that frank in talking kasi nagtuturo ako eh. And then, nare-realize nila na, okay, so anong gagawin nyo ngayon? Kung ganun ka mahal ang camera, make sure na kikita ka every time na pipitik ka. Otherwise, you're just a spoiled, rich brat na ang gusto mo lang lagi kang nalalike, comment, and share sa Facebook. So sabi nila, grabe naman nung Frank kung magsalita. Pero I was able to deliver yung gusto ko. Tama? Tama? Very true. Kasi we have to para realization nga din. Yeah. We need to conserve. Sabi nga nila, kung yung camera na gamit mo, hindi sa'yo, ang sarap pumitik. Like, pahiram ng camera mo mamaya. Di ba? Mo-model shot ko kayo lahat. Tak. Hindi ko naman shutter count yun eh. Ayan. Yeah. So, those are things na we should always consider sa mundo ng creative industry. We can all be creatives, pero we should also look sa economic side. Kasi kung hindi natin titignan yon, you will stay on that certain spot for the next 10 years. Dadaan lang yan 10 years na yan eh. And then after that, parang wala akong ginawa sa buhay ko. Kasi hindi mo tinignan yung economic side ng pagiging isang creative. So, medyo yeah, and I hope na yung mga mga viewers natin ay lalo na ngayon, everybody wants to become a social media influencer, and it's very important na mabigyan sila ng heads up siguro na these are the things that they need to do para masarap naman yung maging creative. I have no say sa area na yun. Sabi ko nga lang, as long as you can sustain. Matagal yung sustainability kasi na yan, yung era na yan. Creative ka, basta kaya mong sustain. Like, you can be a painter. Ang ganda ng painting mo. Ang tanong, may bumibili ba sa painting? Para ma-maintain mo yung sustainability na area na yan. Madami kasing magaling mag-paint, pero hindi sila magaling mag-market. Meron namang mga artista, nag-drawing siya ng mukhang ewan. Nabili ng 300,000. Parang, what? Why? Because it's the name. Ang binili nila is yung pangalan nung nag-paint. So, sustainability, the economic side, tinitignan dapat yan sa area ng creativity, sa creative industry. And sometimes pag ganito ako ka-frank magsalita, natatamaan yung mga artists kasi hindi totoo, medyo kasi I'm also in the creative industry, painting ganyan, and they realize yung sustainability kasi hindi naman always nandiyan yung pera. Yes. Ang sarap talaga maging creative as long as you can sustain. May mga kakilala ko na medyo older lang ng konti siguro sa'yo. Nung parang, ba yung Tagalog ng naupay? Naupay lata ko yun. Naupay, oo. Nag-abroad na lang nun. Kasi awan gumatgatang nagay trabaho da. So, yun nga yung sinasabi ko na minsan may mga nakakausap ako. And then sinasabi ko, the first thing you should do as a creative is to actually sell yourself. Kunada,
Sell myself. Oo. Ano yun? If you cannot sell yourself, if you cannot sell your name, you cannot sell your pain. Ang tao kasi ngayon, tinitignan nila kahit maganda yung trabaho mo kung hindi nila kilala yung pangalan. Oo. Pero pag nakita nila yung pangalan, hindi na tinitignan kahit isang tuldok lang sa canvas tapos ang binibilis yung ano. Totoo. So the first thing you should do is to always sell yourself, sell your name as a brand. And after that, magiging sustainable yan pag nakikilala yung pangalan. That's how we should do it. And it also happened, ano po kuya, dun sa mga artists noon, kasi hindi sila kilala until they died. Oo, ang sakit nun. Then dun na parang nag-propel ang pangalan nila and di ba, hindi nila na-enjoy yung... Huwag mo nang paabutin sa ganun. We hope na hindi. Ayun, pero ganun totoo yun. Usually, nagta-times 5 pag namatay artist. Pero huwag naman sana. Diba? Para noon, ma-enjoy nung... Totoo po. Malapit na pala dito sa Baguio yung parang creative Ibagyo, kailan ba yun? Yung creative kailan ba yung kuya? Nagtanong na. I think malapit na rin yan eh. And then next month would be the Gong Festival. First week ng October, I think. So we'll be seeing you ba doon? More on magsushoot. Okay. Oo. Di ba usually pag nagsushoot yung mga photographers, regular photographers, ang inaano nila is yung crowd, yung mga beautiful and handsome na nag-ano. Pero, ewan ko ba, pero ako mas gusto ko, hinahanap ko yung pigi. Di ping-ping ay tiyubot. Nag-itimate nga picturean to habang nagkaskas ta jay baag. Those are beautiful scenes na magandang kinukuhanan sa mga ganong klaseng event. You will see us there to capture those specific details. Kasi parang identity din yun ng mga Cordillerans. Ano po, yung, alam mo yung medyo with the muscles. Nakaka-excite naman. Manood nga tayo dyan. Naku, narinig mo yun yung shutter count na yun? Oo nga yung may nag-picture shutter count. Pa-remind na lang po sa ating mga viewers. Anyway, going back. Ayan, so since itong mga artist naman natin, nabigyan na natin sila ng siguro message, kanyan, ano naman po ang pwede nating masabi sa ating mga, siguro community members para masupport din nila ang ating mga creatives, nasa creatives industry? Ayun. Sa atin namang, sa community naman natin, let's support yung ating local industry, local artists, local products. Given kasi na madaming mas mura. Okay, pero kung kaya naman ng budget, kung kaya naman, tumulong naman tayo sa mga local artists natin. It helps them a lot kasi hindi lagi yung sales nila eh. Kung pumunta tayo sa isang department store, bumili rito, lagi yung sales ng product na yun. But our local artists, our local products, paminsan-minsan lang yan na lumatag sa harap natin, let's support them. By supporting our local artists, yung ating mga local producers, we are actually supporting yung families nila din. And the entire industry as a whole. So, kung kaya naman, let's help. Let's help. Normal yung magtipid. Pero kung kaya din naman natin na mag-shell out ng konti, let's help them. And isa din, kuya, sa siguro positive side ng pag-support sa mga local is ma-ensure natin na authentic yung mga gawa. Diba? Kasi pag yung mga department store lang, mga print out lang ang mga yan parang hindi siya ginawa with the heart, yung ganun po. Meron akong kay natutunan ko sa daddy ko yung pag-support sa mga local farmers. Okay. Minsan, pag pupunta ka sa market, pag nakita mo yung nakalatag na saging, pag nakita mo, huwag ka nang tumawad. Pag 40 pesos yung nakalagay na cost, okay na yun. Tulong na lang natin sa mga farmers natin. 40 pesos, malaki maaabot nung value na yun eh. Kasi pag tayo pumupunta sa department store or sa grocery, hindi naman tayo tumatawad. Exactly. Bakit natin tatawaran yung ating mga aunties, uncle na nagbebenta ng kanilang mga sariling produkto? So sabi ko, it's a matter of mindset minsan. It's a matter of mindset. Tama yung sinabi nung
late na daddy ko na yun eh. No, anti mangkel ti agilakla ko. Hankan nga tawar ta, nakita mo, dalulang nga, munmulat ti kasigad. Apay tawaran pa lang, tulong mulatan. Apay apang kagumatang ti blank nga grocery kat, apay ang kamot nga tumawat ti tower na. Tama naman. Totoo. And it's also the same, kuya, sa mga, kunyari sa mga artists, ganyan, tumatawad pa talaga sila, sa mga, baka may mga discount sa mga ganito. Okay naman siguro yung pag magbigay ng 10% discount. Wag naman sagarin sa 50%. Kaya nga po, kasi they really need the support. Oo, tama. Oo. Ayan, so going back, may message na tayo sa community, sa mga artists, ganyan. Ano naman po ang parang hope natin para sa ating government? Although may bagong batas, that's the Republic Act 11904 or the Philippine Creatives Industry Development Act. Bago-bago pa lang siya, so I think nagro-roll out pa siya, and yung Department of Trade and Industry po, sila ang nag-spearhead dito sa ano na ito. Ano pong hope natin sa government para mas matulungan pa nila ang ating mga creatives industry? Okay. Pagdating naman sa government, well, nagpapasalamat ako kasi andyan ang gobyerno. Una-una yan eh. Without the government agencies na enablers ng mga batas na ito, walang mapupuntahan, di ba? So I'm very thankful na may mga government agencies talaga na they're doing their best also to implement these laws. Actually, wala naman talaga akong may comment doon sa area na yun. Kung hindi, thank you sa inyong lahat, and more power sa inyo. Kung makakulit yung mga local communities natin, pagpasensyahan na habaan natin yung ating tali sa sapatos na sinasabi, Oo. Kasi minsan talaga a lot are demanding, dapat ganito, dapat ganon. So sa ating mga nasa gobyerno, pagpasensyahan na, nasa inyo na po yung pag-iintindi, and just do your job very well, and I will also congratulate you for doing your best jobs. Ayan, so na-excite naman po tayo sa mga pwede pang mangyari na ganap kung may mga activities na ilalagay ang DTI dito sa creatives industry, po, kasi talagang maliit lang yung community ng di ba po, ng creatives industry, and not everybody is into that kind of daan sa buhay. So we are hoping talaga na mas magkaroon ng magandang buhay pa ang ating mga artists, ang mga creatives. Ayan. So baka may message po tayo, kuya, para sa naman sa mga upcoming or itong mga blossoming na mga bata na creatives. Okay. For the younger generations na gusto maging creative, start with a good foundation already. Start with a good foundation. Being dun sa good foundation is yung sinabi ko kanina, as much as possible, try to see na magiging sustainable yung gagawin yung pagiging creative, otherwise, sasayangin natin yung oras. Lagi ko kasing sinasabi na if there's one thing na pag dumaan yan, kahit na anong gawin natin, hindi na natin kayang ibalik, that is time. Pag dumaan ng oras, kahit na mayaman ka, hindi mo na kayang bilhin yung nakalipas . So start with a very good foundation. Gusto mo maging creative, then try your best na maging sustainable yung pagiging creative natin. You want to be a photographer, then find ways and means para masustain yung gusto mong pagiging isang creative photographer. Ayan. Yung economic side, pag-aralan natin. Yan. Okay lang yung gusto natin maging influencers, yung sumabog ang likes, comments, and shares sa lahat ng post natin. Okay lang yun. Yan yung generation ngayon . Pero ang talagang magso-survive sa creative industry would be those who have good foundations. And having good foundations would mean tinitignan nila yung sustainability side, economic side, yung trabaho side. Kasi kung wala kang trabaho, hindi mo masusustain din yung pagiging creative. Ayan, pasensya na kung medyo frank ako dun sa nasabi ko. But, please do understand na yun yung magandang gawin natin na first step. Ayan.
Ayun. So sa ano naman po, since isa sa mga supporters din ng ating mga creative industry ay ang kanilang families. Paano po masusuportahan ng ating mga family ang kanilang mga anak who are, into this kind of business? Okay. Ang una kong masasabi dyan is tayong mga family ng mga creatives, huwag nating i-discourage yung mga bata, yung mga younger generation na huwag gawin yung gawin nila. We encourage them actually. Kasi yung pagiging creative nila, hindi natin alam kung baka like 5, 10, 15 years from now, yung pala yung magiging source of income nila. Hindi dahil abogado ka, gusto mo maging abogado yung anak mo. Hindi dahil doktor ka, gusto mo maging doktor yung anak mo. Malay natin, may gusto rin silang gawin. Let's just support them, but support them in a way na pinapaalala natin yung pagiging sustainable din ng buhay. Kasi mahirap yung maging like creative, pero umaasa naman sila dun sa pag-uwi nila, may nakaluto ng bigas, ulam, and everything. Hindi naman din tama yon kung sila ay nasa 20s, 30s na. So yun, we just share to them the realities of life while supporting them in their wants na maging isang creative. Ayun. So lahat ng sector dito sa ating community talaga ay kailangan may role dito para masuportahan ng ating creatives industry. Yes, oo. May mga kakilala ko na they pursued yung courses na sinabi ng parents, They're professionals in their own right ngayon. But they still do painting naman. Kasi kumbaga sinuportahan pa rin ng parents yung gustong gawin nung anak. And actually, nag-ano rin sila. Meron din sila mga exhibit ngayon. But they are professionals also. Yeah. Ayun. So, ang ating mga parents, alam nyo na. Tama, support them. Support. Don't discourage them. We will never know. Oo. Kasi lalo na ngayon, anything can happen, lalo na sa social media, Yeah. Oo, very tama. Fast din ang may mga biglaang sumikat na mga artist, mga ganyan, and that can really help lalo na sa ating mga kabataan ngayon. Ayan. So baka may mga iba pa po kayong gustong sabihin para sa ating mga community members, ganyan po. Siguro etong papasalamat ako sa PIA syempre. Kasi nandito ako, tinawag kami. Thank you very much for having us. Thank you din. More power din sa inyong lahat dito. Pagdating sa creative industry, tuloy lang tayo. Tuloy lang basta yung lagi ko lang sinasabi, tignan lang natin yung sustainable side, ganyan. And of course, ipa-plug ko pa rin yung aming activity, which is lahat ng activities ng La Trinidad sa tourism area. Next month would be our co-op month. So, co-op month naman sa La Trinidad. And pagdating sa mga members ng co-op, ayan, madaming mga activities doon sa La Trinidad. Sa lahat-lahat sa inyo, ayan, hello. Please visit my page. Ganyan. Ayan. Ay, kami sige kuya. I-ano nyo po, i-plug ninyo ang inyong page. Kung gusto nilang i-reach out kayo po para sa mga ganitong events. Yun. So, just type anywhere sa lahat ng social media, what world. Ayan. So, pag tinype nyo lang sa Facebook, what world, sa Google, what world, lalabas lahat. It's all directed to our page. So, that's how you do branding din. Kasi everywhere you go, pagtulog mo, iniisip mo, what world, paggising mo, kakain ka, what world. So, if your brand becomes you, then you become a good creative. Ayan. Ayun, so before, pala, I'm curious, bakit po what world ang pinangalan nyo sa inyong business? Before nung nasa Manila kasi ako, nung sinimulan ko yung vlog noon, which is wala na actually ngayon nag-isip ako ng way na pag may nakakabasa, babalik sa akin or babalik sa Cordy yung writer. Kasi sabi ko, okay, sige, what world na lang, ganun. And then, nung 2009, 2010, parang pinangatawanan ko na lang na, sige, I'm bringing what to the world kasi nasa wedding nga, di ba? So, madalas what. Lalo na dito. So, yun. Parang ang ginawa ko na lang is sharing information to the world, hindi meat. Di ba dati kasi sharing meat to the world. No?
sharing information to the world. Thus, what world. Oh, that's very nice. Ayan. So, sa lahat ng ating mga viewers, ano po, kung gusto niyo pong keep in touch kay Kuya Dean, i-search nyo na lang po ang What World. Nandun sila lahat. Oh. Sa lahat ng social media. Ayan. So, isang magandang pag-uusap ang ating nagawa ngayong gabi and napakalaking pagpapasalamat po natin kay Kuya Dean sa pag-share niya sa experiences niya as a member of the creative industry and isang napakagandang pag-uusap talaga na nagawa natin ngayon. Dahil it's first time po na nagkaroon tayo ng guest na from the creatives industry and napakasaya and nakaka-excite na marami pa kayong mga activities na upcoming and we hope na ang ating mga viewers will go and support malapit lang naman sa La Trinidad, maliban na lang kung na doon kayo sa ibang world edi doon na lang kayo sa social media mag-support. Ayun, so maraming salamat po sa inyong lahat and para mas makapanood pa po kayo or makita ninyo kung ano pa yung iba't ibang mga kaganapan dito sa ating region, sa Cordillera, don't forget to follow. Naku, lagot. Kaya nga, don't forget to follow ang Philippine Information Agency Cordillera. Nandun po kami sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, sa X. Ayan. So, search nyo na lang Philippine Information Agency Cordillera. Nandun po kami. And maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye. Thank you so much. Thank you guys. Thank you. Bye-bye.